Magandang araw, mga kaibigan, mga kapatid, kabarkada, kapuso, at kapamilya. Ngayon, nais ko pong magbahagi ng salita ng Panginoon ang tungkol sa pagsisinungaling. Sapagkat mayroon pong nagtanong sa akin kung saan daw po ba napupunta ang pagsisinungaling. At lingid po sa inyong kaalaman na ang isang taong sinungaling ay mayroon pong ama. Sino po ba ang kanyang ama? Pasagutin po natin ang Biblia. Sa Juan 8:44, ang sabi po doon, ang dyablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noong pa man, mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya ay talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya manilaw po na sinasabi, ang taong sinungaling, ang kanyang ama ay ang dyablo. Kaya sa buhay po natin, minsan naiisip natin na o naririnig natin na ang pagsisinungaling ay maliit lamang na kasalanan. Ngunit sa mata po ng Diyos, maliit man o malaki, ay pareho po yung kasalanan. Pumatay ka ng tao, nagsinungaling ka, that is the same. Kaya iwasan po natin, kailangan pumanig po tayo sa katotohanan. At saan nga po ba napupunta ang taong sinungaling? Muli, pasagutin po muli natin ang Biblia. Sabi po sa Pahayag 21 verse 8, ang sabi po doon, sapagkat malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga makikiapid, at lahat ng sinungaling. Sila ibubulid sa naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan. Ang linaw po ng sabi ng Biblia, lahat ng sinungaling ay mapupunta sa naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan, which is yung po ang impyerno. Bakit po pangalawang kamatayan? Ang unang kamatayan po ay yung physical death po natin. Ito po yung ating katawan na mamamatay at ililibing sa lupa. At ang pangalawang death po yung ating kaluluwa na hatulan po ng Diyos kapag tayo ay namatay na. Kaya habang po tayo nabubuhay, piliin po natin ang katotohanan, piliin po natin ang katwiran, at lumayo po tayo sa lahat ng uri ng kasamaan, sa lahat ng uri ng pagsisinungaling, o sa lahat ng uri na hindi maganda. Pagkos piliin natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mamuhay sa kabanalan, at mamuhay sa kaluwalhatian sa gabay ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po.